Papasok na sa gate ang lalaking nakasando ng lapitan ng dalawang lalaki. Nagpambuno ang tatlo matapos lumaban ng nakasando. Hindi malinaw sa video pero tila nawala ng malay ang biktima kaya mabilis siyang naisakay. Nangyari ito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon sa mga pulis, nabulilyaso ang pagdukot sa lalaking negosyante pala matapos silang madisgrasya. Inabandona ng mga sospek ang sasakyan. Ang biktima natagpo ang duguan sa isang barangay. Sa San Miguel, Bulacan naman naaresto ang umano'y mastermind na pinsan pala ng biktima at dating pulis. Ayon sa sospek, matagal na siyang may galit sa biktima dahil sa pera. Pero di raw niya iniutos ang pananakit. Nahuli rin ang dalawa pang kasamahan sa Cabanatuan at Palayan. Wala pa silang pahayag. Maharap pang tatlo sa reklamong kidnapping. Nabundol naman ng nag-counterflow na ambulansya ang isang babaeng tumawid sa Batasan San Mateo Road. Sa lakas ng impact, tumalbog ang babae malapit sa motorsiklo ng uploader ng video. Huminto ang ambulansya na galing San Mateo, Rizal. Ayon sa uploader, ang ambulansya nakabundol ang nagdala rin sa babae sa ospital. Nanlaban daw kaya napatay ng mga pulis ang isang suspect sa buy-bust operation sa Bacoor, Cavite na nauwi sa habulan at enkwentro sa Kawit. May mga nabangga pa ang suspect nang itakas ang kotse ng mga otoridad. May report si Dano Tingkungko. Wasak ang harapan ng puting sasakyang ito. Ang mga salamin at iba pang bahagi, tad-tad na mga tama ng bala. Dito na sa bahagi ng Cavitex exit sa Kawit, Cavite napunta ang kotseng ito. Kasunod ng buy-bust operation na nagsimula pa sa Bacoor ang habulan. Ayon sa pulisya, nagpumiglas ang suspect na kinilalang si alias Tol. Doon niya inagaw ang puting AUV na unmarked vehicle pala ng mga operatiba. Sinatry na ipatabi pero ayaw daw pong tumabi. Instead, pumutok pa daw po sa kanila. Ilang beses pa umanong binangga at pinaputokan ng suspect ang mobile ng Bacoor Police. Sa gitna ng pagtugis sa kotse, nakabangga ito ng dalawang motorsiklo, isang tricycle at isang SUV. Agad naman binigyan ng paunang luna sa mga nasugatan. Natigil ang habulan pagsapit ng Cavitex Kawit exit ng barilin na ng mga polis ang gulong ng AUV. Doon na raw sumiklab ang shootout kung saan napatay ng mga polis ang suspect. Ayaw niya po buksan yung pintuan eh. So, inasag na po yung sila min sa likod. While ginagawa yun, baril na po. No choice na po yung tropa kundi makipagsabayan na rin po. Dahil sa pangyayari, bumigat ang trapiko sa naturang exit ng Cavitex at pinagdetour ang mga sasakyan. Bandang alas 5 ng hapon natapos ang pagbusisi ng mga polis sa crime scene. Danating ko nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaimbestigahan ng PNP sa binuong Special Investigation Task Group ang mga banta sa buhay ng mayor ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Nakaligtas si Mayor Datu Ahmad Mitra Ampatuan Sr. sa pananambang sa kanya nitong linggo ng mga salaring gumamit ng RPG o rocket-propelled grenade. Sinabi ni Ampatuan na nagsimula ang mga banta sa kanyang buhay mula nang bawian siya ng security detail. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, dati pa man ay walang nakalaang protective security ng pulisya sa alkalde. Inatasan na raw ang SITG na magsagawa ng threat assessment kay Ampatuan. Inaalam pa rin kung paano nakakuha ng RPG ang mga nang-ambush. Mag-uusap tungkol sa mga susunod na hakbang ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos pagtibayin ng Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court na nasa tamang kondisyon siya para humarap sa paglilitis. Hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. Sigurado ako na... Sabi ni Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ngayon, sa susunod na araw ay posibleng magpulong sila ng kanilang legal team. Sa isa namang pahayag, dismayado raw ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa desisyon ng Pretrial Chamber 1. Iaapela raw nila ang desisyong ito at pangangatwirang hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Sa February 23 ang pre-trial proceedings kaugnay sa confirmation of charges para sa kasong crimes against humanity ni Duterte. Kampante ang abogado ng mga biktima ng war on drugs na si Attorney Cristina Conti na wala nang magiging hadlang sa pagdinig. Posible rin daw na tumagal ito ng 4 na araw kung saan bibigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at depensa na magpresenta ng mga saksi at ebidensya.
Binaril ng isang lalaki sa Batangas ang kotseng sakay ang 6 na estudyante na nang prank daw sa pagpindot ng doorbell sa bahay ng sospek. Sa Siquijor naman, iniimbestigahan ng umano'y paglason sa di bababa sa 10 aso. May spot report si Rafi Tima. Nangingisay o kaya hirap makatayo ang mga asong ito na nakuna ng video sa Lazi, Siquijor. Ilan lang sila sa mga asong napaulat na nalason doon. Sa investigasyon ng mga otoridad, hindi bababa sa 10 aso na pinaniniwalaang nilason ang natagpuang patay. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng umunoy paglason. Sa Lipa, Batangas, pinagbabaril ang sasakyang ito na lulan ng 6 na estudyante sa grade 12. Wala namang nasaktan. Sa investigasyon ng Lipa Police, noong palis na sila pagkahatid sa isa nilang kamag-aral, pinindot ng isang estudyante ang doorbell sa isang bahay. Lumabas ang lalaking nakatira roon at namaril. Ayon sa pulisya, posibleng nagalit ang suspect sa prank ng mga estudyante. Pagkalabas nung may-ari, nung patakbo na sila, binaril niya yung sasakyan. Diretso lang, nakasakay na sila, saka sila kumaripas ng takbo. Nagsumbong ang mga estudyante sa mga magulang at dumulog sa pulisya. Naaresto ang suspect at nakuhanan ng caliber 45 na baril. Wala siyang pahayag. Sa Naga City, Cebu, sugatan sa kaliwang braso at kaliwang bahagi ng tiyan ang isang guro nang masaksak ng ice pick habang umaawat sa nag-aaway ng mga kapitbahay. Ayon sa pulisya, kainuman noon ng suspect ang anak at kaibigan nito nang dumating ang bayaw ng biktima na matagal na raw kaalitan ng suspect. Peace fight occurred, si victim na to nigawas to pacify. But instead of kaning mo patuo ang mga intungdan, ang tatay sa usa sa mga gasumbagay ang atong suspect gidunggap niya og ice pick ang ato ang victim. Umawat tinumano ang asawa ng biktima. Karon di ay kay kato mong silingan nanghingan sila sa akong mama og asit. Oh, kay katong nanghingan sa akong mama og asit kay mga adik. Ako usa ko sa mga ni uwang kay kuy lisod pud baya og dili uwangon so akong bana pod. So mauto nga nahimong akong bana nisakit iyang bukton. Mo dito gidunggab na siya. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Tinutugis ang suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, dumating sa Zamboanga City ngayong gabi ang mga technical diver at remotely operated vehicle na sisisid sa dagat sa Basilan bukas para hanapin ang 10 nawawala sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Grounded na muna ang lahat ng passenger vessel ng may-ari ng lumubog na barko. May report si Jonathan Nanda. Kumakapit sa pag-asa ang ina ng batang si Dina, isa sa mga nawawala sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa laot sa Basilan. Kasama raw ni Dina ang kanyang kuya, hipag at sanggol na pamangkin. 4 sila. So, yung 3 po na-rescue na pero patay na yung anak yung apo ko. Siya na lang po yung nawawala. Kung buhay man or patay, dapat talaga tanggapin natin kung ano man nakaano sa kanya. Hinahanap din ng kapatid ni Sakarnina. Maskin ano nang mangyari sa kapatid ko, basta makuha lang namin, tanggap na namin kung ano man ang mangyari sa kanya. Dahil Allah Ta'ala ang nag-ano sa kanya. So, I hope tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ang pamilya ko na maiaahon sila dyan. Si Mudar naman, 7 kaanak ang nawawala, ang pinakabata edad 2. Ibang barko raw dapat ang sasakyan ng kanyang mga kaanak pero pinalipat daw sila sa MV Trisha Kirsten 3. Hindi po kami mapakali po, yun po, masakit po. Masakit, matanggap na po namin yung patay na, pero masakit yung hindi namin alam kung nasaan po sila nakapunta. Si Sergeant Wendell Sabuyas hindi pa rin natatagpuan ayon sa Philippine Army. Kasama niya noon ang nakaligtas sa si Private Elmer Malinaw. Ginising siya ng kasama namin, sir. Tapos, hindi ko na kuan kung nagising siya o hindi, sir. Hindi na namin mahanap si Sir Kuya, sir. 10 pa rin sa mahigit 300 sakay ng barko ang hinahanap. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng hindi na pasahero ang mga yan. Batay sa kanilang listahan, ang nawawala ay 8 tripulante ng barko, kanilang kapitan at tauhan ng Philippine Coast Guard na naging sea marshal sa biyahe. We are basing doon sa aming manifest na binigay sa amin. Ngayon, if ever po na meron talagang ibang missing, that would be part ng magiging result ng investigation natin. Na ibig sabihin, meron talagang hindi nakasulat sa manifesto. Sa ngayon po, ayaw po namin mag-speculate
We welcome any information from the public. Ang expectation din po ng lahat naming mga marino, yung kapitan ng barko dapat ang pinakahuling tatalon, pinakahuling aalis sa barko. Bukas sisisid ang mga technical divers sa lalim na 76 meters para malaman kung may naipit o natrap sa ilalim ng barko. Sabi ng PCG, tutulong din sa paghahanap ang ipadadalang Remote Operated Vehicle o ROV ng Coast Guard. Sa investigasyon sa paglubog ng barko na kinasaluwi ng 18, isa sa tinitingnan dahilan ng Coast Guard ay kung nagkaroon ng squalls sa laot. Ang squalls ay bigla ang paglakas ng hangin na madalas sinasabayan ng bugso ng ulan. Etong area na po ito, etong sa may Bukal-Bukal at saka sa may Pilas Island, usually may squall po dito, parang Subasco. Ito po yung biglaan na paglakas po ng hangin. We are also checking on that. Sa aerial inspection ng Coast Guard na sinamahan ng GMA Integrated News, tanaw ang bakas ng langis sa dagat. May kargang 25,000 liters ng diesel ang barko ng lumubog. Naghanda raw ang Coast Guard ng oil spill boom at oil dispersant. Oil sheen, yung napakanipis, yung parang nagpatak ka ng mantika sa tubig. Sa ngayon, wala pa po tayong dapat ikabahala. Normally, yung oil nasa surface lang. Sa ngayon, bawal munang maglayag ang lahat ng 24 na passenger ships ng Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na barko. They are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Kung may makitang paglabag sa inspeksyon, sususpendihin o babawiin ang permit ng kumpanya. Ayon sa Transportation Department, sangkot sa 32 maritime incidents ang Allison Shipping mula 2019. Noong March 2023, nasunog ang barko nilang MV Lady Mary Joy 3 sa bahagi rin ng Balok-Balok Island sa Basilan. Mahigit 30 ang nasawi. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? Pinagsusumite ng Transportation Department ang Marina ng Maritime Safety Audit ng lahat ng mga barko sa Pilipinas. Rerepasuhin din ang mga polisiya para tiyaking ligtas bumiyahe ang mga barko. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Social media ban sa mga kabataan sa France? Oui, yan po ay French for yes. Yan ang boto ng 116 na mambabata sa National Assembly o mababang kapulungan ng France sa naturang panukala. 23 ang tutol. Sa ilalim ng panukalang batas, ipagbabawal ang paggamit ng social media sa mga wala pang edad 15. Sunod itong pagbobotohan sa French Senate bago ibalik sa National Assembly para formal na aprubahan. Nais nga ni French President Emmanuel Macron na ipatupad ito bago magsimula ang klase sa Setyembre. Anya, dahil sa exposure ng mga kabataan sa social media, kaya lumala ang kanilang problema sa online bullying at mental health. Suportado niya ang umiiral ngayong social media ban ng Australia sa mga wala pang 16 na taong gulang at pinag-aaralan din ng parehong akbang sa Britanya, Espanya, Denmark at Greece. Ayon naman sa isang French far-left party, publicity stunt lang ang panukala. Isabel Ortega may birthday surprise mula sa boyfriend na si Miguel Tan Felix sa set ng Encantadia Chronicles Sangre. Touch me again and makikilala mo kung sino ako. Ashley Ortega at content creator na si Fonz nagkulitan sa TikTok in reference sa bagong serye ng aktres. And I play the role of Angel Sanggalang sa Apoy sa Dugo. I am going to be your worst night. Isang araw, nagmamaneho sa iba. Kapuso couple Dennis Trillo at Jeneline Mercado kumasa na rin sa Ale Trend. Milyon naman ang views ng version niyan ni Jillian Ward na mapapanood na sa upcoming GMA Prime series na Never Say Die. Ang nakita, babaeng saksakan ng ganda. GMA Network! GMA Network, kinilalang Most Outstanding Media Entertainment Producer sa 8th Gawad La Sallaneta ng De La Salle Araneta University sa Malabon.
Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.